Grabe ang takot ni Attorney Harry Roque. Abogado yan ha. Sa mga kaso niya dito sa Pilipinas. Yung qualified human trafficking na nakabinbin diyan sa National Prosecutor Service, Department of Justice, non-bailable offense dahil sa POGO operation na ipinail ng Presidential Anti-Organized Crime Commission at yung arrest warrant order ng Quadcom tungkol sa hindi niya pagsipot at pagsusumite ng mga dokumento kung saan galing at paano siya yumaman na inimbestiga ng Quadcom ang illegal POGO operation dito sa buong bansa, especially sa Central Luzon. Yan ang mga dahilan kung bakit itong si Roque ay matagal na nasa labas ng bansa at ngayon nagkaroon ng pagkakataon at ipinagmamalaki pa. Ang kanyang may tuturing natin sa aking opinion ay pinagpapalit na ang Pilipinas, pinagpalit na ang Pilipinas dun sa kanyang bansang kinalalagan ngayon sa Netherlands. Kasi nag-apply na siya ng asylum, political asylum, para maging legal ang kanyang pananatili. Pakinggan po ninyo itong balitang ito, ha? Talagang ipinagmalaki pa ang kanyang pagtatago at hindi pagbabalik ng ating bansa. Vice President, atupagin ko muna yung aking asylum. Pero lilinawin ko lang po ha, ako po ngayon ay isang asylum seeker dahil na naka-apply na po ako for asylum. Pero ngayon po, dahil ako'y aplikante na, meron na akong non-refuma, karapatan sa non-refuma. Ibig sabihin, hindi na ako po pwedeng mapabalik dun sa bansa na aking inalisan dahil sa aking political persecution at yan po ay bansang Pilipinas. Ayan persecution. Meron daw hong political persecution sa kanya. Para daw siya hinaharas. Kalokohan yun. Kalokohan. Tama pala yung ginagawa ng Makabayan Black na maapila siya sa Department of Foreign Affairs National Government na magpetisyon, harangin ang asylum application nitong si Harry Roque dyan sa Netherlands dahil gusto niyang takasan ng kanyang pananagutan sa mga batas dito sa Pilipinas. Kaya tama rin yung sinabi ni Boying Remulla, abogado ka, dapat harapin mo ang batas, huwag mong takasan. Huwag mong taguan. At ito malinaw na kanyang tinatakasan at kanyang tinataguan ang kanyang pananagutan sa Philippine law, sa kanyang problema rito sa Pilipinas dahil ang tingin niya siya ay biktima ng political harassment na malinaw na kanyang speculation lang yon. Kanyang sapantaha yon. Walang political harassment sa kanya. Ang pagpapile ng kaso ng PAOK tungkol sa qualified human trafficking ay base sa investigasyon na siya may kinalaman umano sa operation ng illegal na POGO na pag-aari ng mga GOO at saka Crisanda Ong. Okay? Yun namang arrest order ng in aid of legislation Quadcom ay tungkol naman sa kanyang mga hindi may sumiting dokumento kung saan galing ang kayamanan. So hindi harassment yun. Lehitimong investigasyon, lehitimong kaso, hindi yan harassment. Yan ay parte ng due process, parte ng rule of law ng Marcos administration sa aking paniniwala. Nakakapagtaka nga lang dahil ang isang abogado na nagpapakilala pang international lawyer, nabiting nga lang dahil hindi naman siya kinuha ni Duterte bilang abogado niya sa ICC, ay ganyan ang kanyang paniniwala. Takasan, iwasan ang kanyang mga kaso rito sa mga dahilan siya ay hinaharas. Kaya tama lang ho talaga harangin ng Philippine government ang application para sa pagiging political asylum sa Netherlands nito si Roque at pauwiin sa lalong madaling panahon. Kung kinakailangan, kansilahin ang kanyang pasaporte. Kasi pag na-file ng DOJ, National Prosecutor Service, ang kaso sa korte ay automatic maglalabas ng warrant of arrest doon sa qualified human trafficking, non-bailable offense. Walang pansamantalang paglaya. Yan ang kanyang kinatatakutan. Di balin sa Congress, pag nakontempt ka, nakulong doon, siguro pinakamatagal na 1 linggo. Makakalaya ka na. Dahil nakulong na siya dyan sa nakontempt na siya sa Congress, nakulong siya ng overnight Pinakawalan lang. Pangalawang contempt yung kanyang kinakaharap ngayon. Ang mabigat ay yung posibleng warrant of arrest na hindi siya makakalaya. Yan ang kanyang iniiwasan. So, sayang pagiging abogado kung hindi haharapin ng matapang at seryoso ang Philippine law.
Pag tinakasan ang Philippine law, ang Philippine government, ay mamamayang Pilipino ang kanyang tinatakasan dyan. Ipinagmalaki pa na hindi na daw siya makakabalik at hindi na daw siya babalik sa bansa na kanyang pinanggalingan dahil nga siya ay nag-apply na. Ang feeling niya, nag-apply na siya, secure na. Ay ni subject for approval pa. Pag mayroong matibay na oposisyon, pagtutol ang ibang sektor tungkol dyan, marereject yan. Hindi po lahat na nag-a-apply ng asylum sa iba't ibang mga bansa, hindi lang sa Netherlands, ay naa-aproban. Yan ay subject for approval. Pag nakarating sa bansa kung saan nag-a-apply ang isang Pilipino ng asylum na mayroong malakas na oposisyon at hindi ma-justify kung bakit kailangan ng asylum, nire-reject po yan. Kaya Harry Roque, huwag kang maging komportable. Hindi ka pa nakakasiguro. Application pa lang yan. Ay parang ipinagyayabang mo na. Ibang klase ka talaga, ha? Yan si Harry Roque na DDS lawyer. Dating spokesman ni Duterte. Yan ang kanilang hanay. Ang tumakas sa batas. At pag hinuhuli, hinaharas daw. Pag may pananagutan, harassment lang daw. Anong klaseng due process yan? Sa bagay, hindi sila saray doon. Walang due process kasi ng mga panahong yun Puro tukhang lang. Ngayon may due process na, kaya sila umaaray. Anong inyong masasabi? Please like, share ng video ito. Okay? Samantala, kung inyong mapapansin, sana ituloy-tuloy na. Medyo naglaylo na po yung mga init na mga rally. Sabi ko naman sa inyo, temporary lang ang sipa At galit ng mga hindi makatanggap na si Duterte ay dadaan sa due process at dadaan sa paglilitis. Yung kainitan ng rally dito sa Luzon at saka sa Mindanao, especially sa Davao, ay naglalaylo na rin yan. Kasi napakahirap mag-organize ng rally. Pagod, magastos, hindi naman pwedeng lahat yan volunteer. May gastos yan. May gastos sa stage, may gastos sa sound system, yung iba dyan may gastos pa sa transportation, may pagkain pa, may malaking gastusan yan. Siguro iniisip ng mga Duterte kung hindi kayo makapag-rally ng volunteer abay, mahirap yan. Yung kailang pera ay gagamitin nilang sa pambayad sa abogado. Kasi malaking pera ang kakailanganin ng mga Duterte dahil international lawyer ang kanilang kinuha para magtanggol bilang defense counsel before ICC. Yan po yan. Siguro naisip ng mga followers, supporters ng mga Duterte, abay, ba't tayo gagastos sa rally? Di gumastos na lang tayo sa abogado na magtatanggol. May pag-asa pa. Yung rally, politika lang yan ingay lang yan. Wala naman hong pakialam ang ICC sa political rally at politika sa Pilipinas. Sila ay nakatingin sa meron bang ebidensya o wala. Kung may ebidensya, paano i-depensa ito ng Defense Council? Kung mayroong ebidensya, paano ito ma-justify ng mga prosecutor, private prosecutor, or ICC prosecutor? Ganyan po ang paglilitis Hindi yan madadaan sa drama, iyakan, palakasan, o kung political pressure. Walang political pressure sa ICC. Sila ay nakatingin lang sa dokumento. Wala silang pakialam sa kung anong problema sa isang bansang pinanggalingan ng kanilang nililitis dahil merong complainant. Mga Pilipino ang complainant sa ICC. Hindi Pilipinas. Hindi ang gobyerno. Sibilyan na mga Pilipinong biktima ng tukhang ang mga complainants sa human rights violation or crime against humanity. Ganon po yun Please like and share. Samahan nyo ako, magsama-sama tayo, hindi tayo titigil ng paghahatid ng mga impormasyong inyong pakikinabangan. Hindi fake news ang aking mga channel, Mike Abby Opinions at MA Pinoy TV. Paninindigan natin at papaliwanag ko sa abot ng aking kakayanan ang mga nangyayari. Hindi tayo gagaya sa mga DDS vlogger. Hindi ko nila lahat. Marami sa kanila fake news, kaya nga nag-iiyakan na lang pag nabuko kapag humarap sa mga investigasyon sa Kongreso. Di ba? Ganon sila tayo iba.